Okay, okay. Magandang araw po sa ating lahat. At ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol kay Hontiveros. Itong si Risa Hontiveros. Alam nyo mga kaibigan, may nakalap na naman tayong balita patungkol kay Senator Risa Hontiveros. Alam niyo ba kung anong balita patungkol sa kanya? Umamin na siya. Okay? Umamin itong si Risa Hontiveros na nagsanib puwersa na sila ni BBM. May video ako May video ako kung saan in-interview po itong si Risa Hontiveros at naniniwala siya na matatalo niya si Vice President Inday Sara Duterte. Wow! Okay. Pagbigyan ka namin sa trip mo, Senator Risa, pagbigyan ka namin sa trip mo. Trip mo yan di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kanya-kanya tayong trip Kanya-kanya tayong trip. Di ba? Mr. Chair. Mr. Chair. At ang nakakatawa dito kasi while sinabi yan ni Senator Hontiveros alam naman na ewan ko lang sa inyo kung saan kayo maniniwala, pero ang mga political analyst, alam nyo naman trabaho nila yan, no? Sometimes ito mga political analyst sablay, no? Pero itong political analyst na binalita ngayon, no? Na which is na-realize ko kasi may logic na ang sabi niya hindi raw uusad itong mga impeachment complaint laban kay VP Sara. At alam niyo ba kung bakit? Bakit hindi uusad ang mga impeachment complaint ngayon? I'm talking about the House of Representatives. Ang sabi niya, mamaya sasabihin ko sa inyo, kasi kumakalat ang chismis sa House of Representatives. May ibubulong ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo kung ano na ang nangyari sa House of Representatives. Alam niyo, sa totoo lang, no? Sa House of Representatives, nabalitaan ni Bongbong Marcos na ang dami na raw mga traidor dyan sa kanya. Mamaya pag-usapan natin yan kasi dapat natin yung ipaalam sa taong bayan. Importante yan. Okay? Kasi ngayon 2028 election, importanteng malaman nyo ito, mga sasabihin ko mamaya. At heto pa, no? Pag-usapan rin natin itong si Representative Abante. Okay? Kailan naman yung si Representative Abante, di ba? Yung laging naka-abante kahit umaatras na siya. Ewan ko nga bakit nanalo yan sa House of Representatives, di ba? Natalo yan si Congressman Abante, tapos nanalo pa. Kasi dinisqualify yung kalaban. Ewan ko na lang itong mga taong to, nananalo na lang kapag ma-disqualify yung kalaban. Abante! Umaatras na, pero abante pa rin. Meron pa akong balita sa inyo. Importante ito. May update na po tayo kay Zaldico. May update mamaya. Abang-abang kasi meron po tayong update kay Zaldico. Alamin. Okay. Pero guys, bago ang lahat, no, bago natin ito pag-uusapan, enough na nga yung background music natin na nakakatakot. Doon yung background music ko nakakatakot. Alam nyo, importante po na mag-like and share po tayo dito sa aking channel kasi po, yan lang po ang tanging paraan na
itong video na ito, aabot ito sa malawak na audience, no? At dito naman sa channel natin, hindi po tayo nagfi-fake news dito. Tayo lamang po ay nagre-react sa mga ibinabalita po sa mainstream media. Okay? Kasi ako, galit ako sa fake news. Okay? Ang fake news, maraming klaseng fake news. Pwedeng AI, pwedeng kwentong gawa-gawa ng mga kaya yung mag-like and share kayo dito, no? Makaparticipate po ang malawak na audience. At once ma-share na itong video na ito, malalaman ninyo kung papaano kayo buboto. Okay? Paano kayo buboto na ang tamang kandidato? Ganon, ha? So, importanteng mag-like and share kasi mayroon kayong natutunan dito sa channel ko, okay? And at the same time, sa mga kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo kasi po, kung nagugustuhan nyo itong setup natin, yung balita natin, yung talakayan natin, importante yan na masubscribe ninyo para hindi na po ninyo dapat akong hanapin sa YouTube, kundi kusang lalabas yan sa cellphone ninyo kung meron tayong mga trending na mga balita. Okay? Kaya mag-subscribe na rin. Subscribe? Okay, nakasubscribe na ba lahat? So, heto. Pag-usapan natin itong si Senator Riza Hontiveros. Ito yung pinaka-main topic natin ngayon. Di ba kahapon, kung hindi nyo nakita ang vlog ko, mag-recall tayo ha, itong si Senator Riza Hontiveros, itong mga akbayan pala, itong mga dilawan, akbayan na sila ngayon itong mga dilawan, mga pinklawan, ay umaamin na sila ngayon. Okay? Umaamin sila and they are very bold about it. Hindi po sila nahihiya kahit sasabihan silang, kain tae kayo ni BBM. Sa kanilang pagka-desperate, no? Desperadong manalo sa 2028 election, umamin na sila na nakipagsanib puwersa na sila ni BBM. Okay? Kahapon, bali-balita lang, di ba? Anong sabi ko sa inyo? Di umano, kasi meron po tayong mga informant na kausap ko, mga late night, chikahan, na tumatawag sa aking mga kaibigan ko dyan sa Maynila, no? Mga kapwa vloggers ko, na usap-usapan na raw, closed door meeting raw, ang mga oposisyon, na tinawag nilang oposisyon, itong grupo ni Riza Hontiveros, na makipagsanib puwersa na. At yan lang raw ang tanging paraan para matalo nila si VP Sara. Yan I-explain ko mamaya bakit sablay po itong mga galaw nila. Okay, mamaya i-explain ko yan sa inyong lahat. Bakit sobrang sablay po ang strategy ng mga dilawan. Maling-mali po yan talaga. Ako na mismo nag-a-advise na ako kay Riza Hontiveros. Okay? Maling-mali po. Okay. Bago natin yan na magkomentaryo, ipapakita ko muna itong video ni Riza Hontiveros. Baka sasabihin nyo, fake news heto. Panoorin nyo si Riza Hontiveros dito kung saan umamin na siya, no? Na ang sanib puwersa, yan lang ang pinaka dahilan kaya mananalo raw sila. Eto, Riza Hontiveros, pasok, Mr. Chair. Ma'am, I believe you mentioned that you are open to run for president in 2028. That's less than 2.5 years away. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? Tinatanong siya ngayon ng media na of all the yung mga nangyari sa mga Duterte, no? Kakayanin niyo ba na matalo ninyo ang mga Duterte? Kasi
alam naman natin na wag na tayong magbulahan ha. Mismo sila, umamin sila na ang layo nila sa numbers kasi yung trust rating ni Vice President Inday Sara Duterte ay talagang sobrang mataas. Alam ni na Hontiveros na itong si VP Sara mahal na mahal ng taong bayan. Kaya nga sila rin, todo rin sila sa paninira. Todo rin sila sa paninira. Kaya nga, sabi ko itong mga supporters ng mga Dilawan, ito ba yung idol ninyo? Kung tingtignan nyo, anghel yung mukha, no? Pero demonyo naman yung ugali. Mr. Chair. Di ba? Ito pa. Yeah. Okay, anong sagot mo, Hontiveros? Kaya mo bang talunin si VP Sara of all na sa nangyayari sa mga Duterte? In a manner of speaking. Of course, in a manner only. I believe the opposition can slay even her candidature. Naniniwala raw sila na ang mga oposisyon mas lay nila si VP Sara. In your dreams, Hontiveros. Ano ba? Believe rin ako sa lakas ng loob nitong babaeng ito eh. Imagine that one, ha? Hindi siguro niya alam, no? Kahit hindi na lang natin pag-uusapan si VP Sara, ikaw na lang. Ang daming ang galit sa'yo sa social media at sa buong bansa, eh. Di ba? Papaliwanag ko yan mamaya. Bakit sablay siya? And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting. Remember the word, ha? Is working hard. What is working hard? Nagtatrabaho ng maigi. Working hard. Ganyan sila kadesperado, ha? Dapat pagtrabahuan nila ng maigi na matalo si VP Sara. Kaya ang solusyon nito, magsanib puwersa na tayo kay BBM. Ganyan sila. Mr. Chair. Mr. Chair. They're working hard to beat VP Sara. They all know na lugmok talaga sila. Walang gusto sa kanila. Because it's only if we unite that we will have a fighting chance. What is the word again? Unite. It is the only way na ma-unite sila. So meron na palang bagong uniteam. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May bangag at anghel na katapa. Mas pabor ako sa tandem ni ang unit team ngayon yo. Bangag at anghel nagka-unite. Ang galing-galing. Okay. But if we unite, and if Mag-unite kayo. Yan ang gusto namin, mag-unite kayo. Same feathers flock together. we campaign smarter, Campaign smarter. Work harder, work smarter. Di ba? Kahit yung mga isinisuka namin dati, kakainin namin. Kahit itinain na alam niyo ba kung bakit? Kahit nagbibiro ako, ha? Dati anong sinabi nila? Sinabi nila na si BBM magnanakaw, sinungaling. Di ba? Kung ano-ano mga sinasabi nila. At meron pang nagsabi na bangag si BBM sa kanila. Gumagamit. Pero ngayon, anong tawag dyan? Ano yung prinsipyo ninyo ngayon? Akala ko ba yung prinsipyo ninyo galit kayo sa mga magnanakaw? Diba? Ngayon, gusto nyo nang makipagkaalyado sa mga magnanakaw. Hindi ako nagsabi na magnanakaw, ha? Noong 2022 na kinampanya ko si BBM, never namin sinabing magnanakaw si BBM, tinulungan namin si BBM kasi ni VP Sara. Kasi akala namin,
kung si BP Sara naniniwala dito sa taong ito, kami ring mga supporters, bilang suporta kay BP Sara, maniniwala rin kami. Kayo yung tira ng tira ni BBM noon na sinabi ninyong sinungaling, magnanakaw, hindi man siguro in hindi man siguro in media nila sinabi yung magnanakaw, pero ang mga supporters nila sinabi talaga, magnanakaw yan, magnanakaw, martial law natin, ganyan. Ang daming kinilumbat ng makurap. Si kilala nyo si Manny Pacquiao, di ba? Si Marcos, kurap pro si Marcos. Ngayon, halik na rin sa puwet ni Marcos. Wala kaming sinabing magnanakaw si BBM. Ang nagsabi ngayon si Zaldico. Di ba? Kayo yung magsabing na yung grupo ninyo. Hindi ko sinabing si Bintoveros mismo ang nagsabing na pero ang sabi ni Lenny Robredo sinungaling. Yung mga supporters nila sinabi magnanakaw si BBM. Pero ngayon gusto na nilang makipagsanib puwersa ni BBM sa mga magnanakaw. Nasabi ng supporters nila. Yan ang tawag doon. Yung tinain nyo, kinain nyo rin ang sarili nyong tae. Di ba? We reach out, accompany, listen to, hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. We can slay her. We can slay her. Meaning to say, pwede nilang talunin raw si BP Sara. Ayon yan sa kanila. Paniniwala niya yan. Trip niya yan. Pagbigyan natin ang trip niya. Kasi alam ko naman maghanda-handa na kayo ng inidoro sa 2028 So, ano pa? Opposition fragmented at the moment? It's not that it's fragmented, it's that we need to consolidate even more than we were able to in 2022. I think we did so more in the midterms in last year, but we need to do so even more for 2028. And that's what we're applying ourselves to right now. Sino kaya, the main point here is magsanib puwersa. Kaya nating talunin si BP Sara kapag magsanib puwersa tayo. Yan ang point niya dyan, Sino kayang political advisor nito ang nag-advise? Nagtataka ako. Alam niyo ba kung bakit? I-explain ko sa inyo, bakit sablay ito. Kaya kayo mga DDS, huwag kayo mag-alala. Hindi ito uubra itong ginagawa nila na magsanib puwersa sila. Wala po tayong dapat kinatatakutan. Okay? Alam nyo ba kung bakit? Si VP Sara, ang trust rating niya ay sobrang taas. Si BBM, -3 ang kanyang trust rating. Heto makipag-sanib puwersa sa -3. Ngayon, do you think Hontiveros, anong akala nyo sa mga supporters ni VP Sara? Kung magsanib puwersa kayo, do you think mananalo kayo? Do you think na ang inyong mga ifina-file na impeachment complaint laban kay VP Sara, let us say, si VP Sara ay ma-impeach. Okay? Let us say, mai-impeach si VP Sara. Do you think, sa 2028, hindi makatakbo si VP Sara bilang presidente at ikaw, isa ka sa mga tumakbo? So, confident ka ngayon na mananalo ka kasi wala na si VP Sara. Di ba? Wala na si VP Sara. So, meaning to say, mananalo ka na. Well. Huwag kang kampante. Huwag kang magsalita ng patapos. Hindi ibig sabihin na wala si VP Sara ay yung mga taong bayan, ikaw na ang iboboto. Hindi po ganun ang labanan, Hontiveros. Hindi po ganun ang labanan. Kahit si VP Sara ay hindi tumakbo sa 2028, hindi po ikaw mananalo. Ayaw po namin sa inyo. Period. Mas lalo na ngayon na nakipagsanib puwersa ka kay ni BBM. -3 ang trust rating, nakipagsanib puwersa kayo.
Do you think na kung makipagsanib pwersa kayo, do you think lahat ng mga kakamping, do you think lahat ng mga dilawan ay pabor sa pagsanib pwersa sa inyo? Merong magagalit na mga supporters mo. Merong mga magagalit na mga dating mga galit kay BBM. Hanggang ngayon, galit sila kay BBM. Tapos nakipagsanib pwersa ka, bababa ang rating ninyo. That's what I call organic. Si BP Sara po, organic ang mga supporters. Kahit anong mangyari, si BP Sara ang kanilang iboboto. Kasi organic eh. Yung sa inyo, nakabase lang po kayo sa strategy. Naakala mo naman yung strategy, uubra. Sablay rin eh. Dihado tayo niyan. Kaya atat na atat silang makipag sanib puwersa at gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Kasi yan lang po ang sa tingin nila ang tamang solusyon para sila na ang maging presidente sa 2028. Ngak, 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 ngak. So ito na yung sinabi ko, no? Itong mga political analyst na sinabi na malabo umusad itong impeachment complaint laban ni BP Sara. Kasi ang main reason nila, malapit na ang eleksyon. So marami ng mga trahidor dyan. Alam niyo naman. Alam niyo ang mga representatives at mga kongresista na malakas po si VP Sara. So mukha yatang babaliktad ito lahat. Kaya ang mga political analyst nagsasabi malabong umusad ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Heto yung balita, panoorin po ninyo. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Pakinggan nyo mabuti ha. Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amo. Actually, itong political analyst na ito, no? Ay, hindi ba nito political analyst siguro? Pero, tama ang sinabi niya na hindi talaga uubra. Siguro, papasa ito sa Committee on Justice, pero alam nyo naman, mas importante ng mga kongresista, mas importante ng mga representatives na manalo sila sa eleksyon. Now, paano sila mananalo sa eleksyon? Ang tanong, di ba? Babaliktad sila. Yan ang katotohanan. Yan ang realidad. Talagang pupunta sila sa malakas ang trust rating, which is si BP Sara. Kaya, pagdating ng botohan sa House of Representatives, kasi nangangailangan po ng 1/3 yan eh. Di ba? Dati kung maalala ninyo, umabot ng 200 votes. Kaya, na-impeach raw di umano si BP Sara sa House of Representatives. Nagtagumpay raw sila. Nakakatawa nga eh. Pero, ngayon, sabi niya, malabo ito. Kasi, alam ng mga congressman na ang trust rating ni BBM ay negative na.
At ang trust rating ni VP Sara, sobrang taas. Ikaw ngayon, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga congressman, talagang babaliktad ka. 'Di ba? Mga garapal O hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo Ayun, ng no, tumatayo na si Ngiwi, oh. Ganun ganin, oh. articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, Ito pala, si Representative Eli San Fernando pala itong, hindi pa political analyst. Nagsasabi siya po ng totoo basing on his experience. Okay? Si Representative Eli San Fernando. Okay? Di ko lang alam kung ito ba ay dating kaalyado. Hindi ko kilala ito Dati ba itong kaalyado ni BBM? Or kabago-bago lang, no? Na nananalo doong the last election, no? Alam niya. Usap-usapan ngayon sa House of Representatives na hindi na uubra dahil mag-iisip na yan sa kanilang mga political career na mananalo sila. At ang tanging paraan na mananalo sila ay susuporta sila kay VP Sara. Diba? Good luck, BBM. hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng Nature, meaning experience niya doon dati. Yan ang nature. Ang mga nangyayari sa House. impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Correct. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. Correct. At yun yung mga Yan, inuuna nila yung impeachment na yan. Nakakalimutan na nila ang kanilang mga trabaho. Di ba? gawa ng mga meaningful ng mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun, yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Correct. Samantala sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda ay So, ako personally, in my own opinion, tama yun. Hindi talaga uusad ang impeachment complaint. Okay? Siguro, noong nakaraang taon, umusad ang impeachment complaint kasi sa tingin nila malayo pa yung eleksyon. At kailangan talaga nila ng budget. Kasi mantakidyo, kapag hindi ka boboto na ma-impeach si VP Sara, wala kang budget. Ganyan po ang reality po sa House of Representatives. Di ba? Sobrang nakakahiya itong mga tae ito na ito. Ay, nako, sobrang. Pasensya na po sa word na tae, ha. Yan talaga ang ma-best na ma-describe ko sa kanila. Okay? At eto, panoorin natin isa dito sa mga tae na mga congressman, si Abante. Tingnan nyo gaano po yung style ni Abante. Unti-unti nang nakikita ng taong bayan itong style ni Abante na magmukhang matalino, yun pala walang alam. Ito paano napahiya sa isyong China itong si Representative Abante. Panoorin ninyo itong video na ito. Nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta rito may pera . Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon.
Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo, nakakabili ng malalaking property. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, about China? Ay, hindi na po ako napupunta ron. Mula nung binubuli tayo eh. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo. Last na nagpunta kayo. Years na po yun eh. Taon na. Kaya Mr. Speaker, I would understand. Di ba? So, napapahiya siya. Ginajudge niya kaagad na marami raw mga Chinese ngayon na nandito sa Pilipinas na nagtataka siya ng mga mayayaman. Galing raw ito sa mainland China. At saksi raw siya na itong mga Chinese na ito ay hindi nga makatayo ng kanilang sariling bahay. Kasi mga mahihirap raw ito sa mainland China, itong mga Chinese na ito. Nagtataka siya, bakit itong mga Chinese na nakikita ninyo ngayon sa Pilipinas, mga mayayaman? Ginudge niya. Okay, given na tama ka sa inyong opinion. Inyong opinion, ha? Ikaw ang nagsabi niyan. Alam mo ba kung paano siya nasablay dito? Paano siya pinahiya dito? Tinanong lang siya. Sir, kailan ka ba pumunta ng China? Matagal na raw. Hindi pa nga, siguro ikaw, hindi pa nga ikaw nakapunta ng China eh. Di ba? So, wag ka munang mag-judge. Kasi, hindi ko lang alam ako, nakalimutan ko yung pangalan nitong, sino itong congressman ito eh, yung isa. Kalma lang siya na nagsabi, kailan ka pumunta ng China? Dude, patay na yung argumento na. Ha? Patay ka agad yung argumento ni Abante. Kasi, gumagawa ka ng kwento sa China. Mainland China, nagmamayabang siya. Doon sa mainland China, ganon, ganyan, mga mahihirap yung mga Chinese dyan. Nagtataka ako bakit mayaman sila pagdating sa Pilipinas. Tinanong siya, Sir, kailan ka nakapunta ng China? Tapos ang laban. Di ba? Napahiya siya doon. Di ba? Yabang-yabang mo kasi, Abante eh. Isa ka pa. Wala ka rin, wala kang future na sa politika. Mantakin mo, nananalo ka lang kasi na-disqualify yung kalaban mo. Tapos, ano pa yan ha? Debatable pa nga yun kung dapat yung bang i-disqualified yun. Siguro, tinulungan ka lang ni Garcia. Baka tinulungan ka, nagtatanong tayo dyan. Ay nako, eto. Punta tayo dito. May update na po tayo patungkol po dito kay Zaldico. Makausap sa linya ng interview ng One News ang attorney nitong ni Zaldico. Okay? Ano na ba ang nangyari ni Zaldico? Update tayo at magre-react tayo dito. Also joining us this afternoon is Attorney Louie Rondain, lawyer of former Congressman Zaldico. Magandang hapon, Attorney, and thank you for joining us again. Magandang hapon, Attorney. Hello. Hi, sir. Attorney, Attorney. Yeah. I'm tempted to ask you where he is, but I'm sure you... Okay, I will ask you then. Attorney, where is Zaldico exactly? I still don't know, Regina. I just had to ask. I still don't want to know. One day it's Portugal, the next day it's Sweden. Yeah. We're just scratching our heads But why did he have to go to Sweden for that document? I mean, couldn't he have done it in wherever he is right now? I suppose it was convenient for him. I sent that to him a few days earlier. And then, sabi ko, ipanotarize niya wherever. I didn't want to know where he was going to notarize it. And then he sent it to me. Yun na, notarize na sa Sweden. Saka magkaganda yung mga sauna sa Sweden. Mga ano? Sauna. Sauna. Attorney. Magaganda sauna sa Sweden. Ang corny naman itong Yamas na ito. Yung joke mo, Yamas,
I-joke mo yan kay Hontiveros. Corny yung joke ng taong to. Attorney, nakikita natin yung video of your client, ano? Merong mga nagsasabi na baka naman gusto daw ni Congressman Ko na i-authenticate tong mga video if he wants them to have probative value. Kung talagang gusto niyang gamitin for accusations. Hindi naman niya dinedeny. In fact, siyang nag-post, di ba? Sa kanyang sa Facebook page niya. Pero kung if you want to use it for legal purposes, di ba kailangan kahit paano may notarization or he has to swear to it, di ba? May balak ba siyang gawin yun? Hindi naman. Eventually, yes. No? Pagka for judicial purposes. Pero na-explain ko na rin na yung aim niya ngayon is not for it to be used in court. Rather, to initiate, to disclose yung katotohanan, and it might prod the authorities to continue the investigation. Apparently, they're not inclined to do that. So, pero yung sinasabi pati ng investigator Attorney, yung investigator yun ang sinasabi. Kapag daw hindi authenticated, bakit daw nila imbestigahan? Yun ang sinasabi pati ng investigator. Sige, let me give you a counter-argument na madaling-madali. Ian, kung merong namatay na tao na may minurder na tao nakita mo sa kalye, walang witness, walang affidavit, hindi mo ba imbestigahin? Diba? Medyo iba yata yung yan. So, anong gagawin mo, Ami? Hindi iba. If you're accusing someone of a crime, if a crime has been committed, dapat imbestigahin mo yan Whatever it is, we can change the topic. Huwag murder. Gawin nating nakaw. Nawala yung spolyaryo. Yung patay talaga nandun may corpus delicti yun Ito accusation Ang sinasabi niya na nagka-insertion, pwede mo investigahin yun Na nagka-kickback, pwede mo investigahin yun. The numbers will tell you. Yes, sir. But sir, for example, sir, sinasabi niya na he facilitated or he took part in personally delivering suitcases of cash to the President and to Speaker Romualdez. Wouldn't it be to his benefit as well to, number one, authenticate it or at least put it down in writing in an affidavit with more details para kahit wala siya rito, gugulong? It definitely will. Kaya lang, wala pang chance to do it. Attorney, merong dalawang impeachment na final kay President Bongbong. At parehong in-invoke yung testimony ni Saldico. Hindi ba magandang chance yun para i-authenticate yung kanyang testimony dahil impeachment na yun At sinasabi nung mga nag-file, kahit yung isa na walang nag-endorse, yung final nila Mike Defensor ay magte-testify daw si Saldico dun sa kanilang impeachment complaints. So, di ba magandang panahon yon para gawin yan? Sana, pero actually nakwento sa akin yan ni Mike. Sabi niya, willing ba si Saldi na mag-testify sa impeachment? Sabi ko, I don't know, tatanungin po, but that's low in his priority list ang pagkaalam ko So I asked Saldi also kung willing siya. Sabi niya, mababa sa priority ko kasi hindi naman niya na-objective ko by releasing my videos Now, I don't know kung nakausap ni Mike siya talaga. Hindi ko naman kasama either of them 24 hours a day. Hindi ko alam kung ano talaga yung usapan nila. But I agree with you. In the normal course of things, maganda nga yun ma-authenticate at magamit dun sa impeachment. Pero again, hindi naman yun yung objective niya. Attorney, to be crystal clear, which Mike are we talking about? Just so people know. Mike Defensor. Okay, Mike thank Defensor. you. So, yung sinasabi ni Mike Defensor that si Zaldi is willing to testify even through video conferencing in the impeachment complaint that they failed to file, even that is not really certain. Not in his priorities. Not in his priorities. Pagkaalam ko, I don't know kung nag-usap sila ni Mike ng personal. But I agree with you. Maganda sana. Is there any hope at all that he might still come back and face charges? I mean, at the start of this whole scandal, he was still saying his party mates at least, kunyari si Congressman Carbin, were still saying that he will come back and face the charges, but it's been so many months.
Well, eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. He really feels that. That's subjective. We cannot fault him for that. No? But eventually he will, because he has to. Eventually. Yun lang yung threat to his life that he feels. What do you mean he has to? I mean, he can also... What does he need to come back to exactly? Well, it's hard to be hiding all your life. You can't avoid this forever. And we're quite confident that we can get an acquittal. Ang problem lang is that the charges are non-bailable and trumped up. And even if I can get him acquitted eventually, he'll be in jail for the next 10 years. So that's what we're trying to avoid by fighting the charges themselves. Did you say trumped up? Yes. Why do you think they're trumped up? Well, I can't discuss the merits of that anymore because the petition has been filed in the Supreme Court. But there are several grounds that we strongly believe in. A copy of the petition has been circulated. I can't discuss it anymore. I don't want to get Fair enough. Sub judice rule na naman. Pero sir, what Attorney, would be... can you confirm that merong negotiations for him to return? Some representative are talking with him for his return. Can you confirm that? Meron bang No, ganun? I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized, as far as I know, to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. So there you go. Hindi, Well, sir, hindi pinadala. Oho. Kinausap na pare. Parang confident lang ata yung pare doon sa Yes. Portugal. This is what we understood from John Vic Remulla, sir. May kausap lang si Zaldico raw sa Portugal na isang Filipino priest na parang confident. And ano pagkakasabi ni Remulla? Parang nagkaroon ng hindi epiphany. Really, something along Spiritual enlightenment. Hindi ba sabi niya? Hindi yun Oh, eh. not Sinabi niya, exactly in spiritual those words, but enlightenment. some sort of a realization. Oh. Bottom line. Oo. Pinapanegotiate? Wala sa pinapanegotiate. Hindi, feelers mo lang, sir, at this point. That's what the... Walang feelers. Not even feelers daw, wala. Not even feelers. Walang feelers. Baka spiritual. Where would the Interior Secretary have gotten that then? Baka spiritual yung feelers. I'm afraid to ask where he got that. In fact, si John Vic sir was saying Must be before the- nga na he was going to Portugal daw to try to meet up with the priest and see what he could get out of the Pero parang priest. several layers yung kausap eh. Oh, A yeah, friend hindi- told a Yeah. friend and then another friend. Yeah. Even second and To be third. fair, Ronald, narinig ko nga, the first time he said friend of a friend of a friend of a friend. So, Yeah. sige, fair enough, no? Pero nung sinabi ko na, officially na wala, he should not have repeated it. Kasi meron ng official denial eh. And, you can announce speculation, pero pag na-deny na, you don't act on the basis of that speculation. Yun yung unfair. Medyo mahina nga. That's why, when did he get it? I'm afraid to ask. Must be some dark place. Kung sakasakali, attorney, if your client wants to talk daw, kailangan restitution muna. What do you think of that? Isa pa yan. Ang root word ng restitution is restore. What do you restore if you didn't take anything? So, out na yan. Out of the question yung Out restitution? Out yan. Okay. You're That was saying... never floated. What do you mean Out when of the question yung restitution by Saldico, ha? Ain't gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Yeah. Sorry, attorney. What did you mean when you said how can you restore when you didn't take anything? So, I mean, I guess it is your belief that your client did not participate in all of this, right? But what do we make of the fact that he was appropriations chair when all of this was going on? He did not profit from it, Regina. And therefore, if he didn't profit from it, there is nothing to return.
Pero sir, in his video, it does seem clear that he acknowledges that he did something wrong when he said that he was facilitating and personally delivering as well Hundreds of billions. several pieces of baggage full of cash. That amounts to, at the very least, that would amount to accessory to Accessory to a crime. to a crime at the very least. Diba? Isn't that an admission already of some sort that that he did something wrong? Well, let's not talk about the degree of liability, or if there's any liability. The question is whether that is something to return. Diba? Because although he did say that he participated somehow in the distribution of that money, he also was very clear that he didn't take a single cent. So he didn't profit from it, and therefore there is nothing to return. If he didn't profit from it, how do we account for all of the Assets. the luxuries, the assets? As of this point, there are already 12 vehicles that have been impounded by the ICI, I believe. I don't know if that's been updated. And there are also water assets, yachts, boats. There are the houses. There are air the assets. condos here in BGC, amongst the most expensive in all of the country. There's the house in Valle Verde. There's another house allegedly in, I don't know, Dasma or Forbes, one of those places. So how do we account for all of that? Will you contest those freezing of these assets? It depends, but let me answer. That's a two-part question. Let me answer the first part of Regina's question. When I first reviewed the files, I declared publicly that his opening net worth when he first joined the Congress in 2019 was 4.1 billion. I was wrong. It is incorrect. His correct net worth, I did the math again, was 4.9 billion before he joined the government. So the answer to your question, how do we account for all those assets? 4.9 billion, richer than Manny Villar. But again, But let me answer the second question. go ahead. Yeah. Nakalimutan ko. What was the second question? Sorry. How will I contest? Okay, Depends. sorry. Depends on what property. Because the aircraft, he doesn't own any aircraft. That's owned by corporations in which he owns stock. Sea vessels, I don't know of any sea vessels. I would imagine they're also owned by corporations in which he owns stock. But the ICI or customs, whichever, wala akong notice, did seize some vehicles which are owned by him and his wife in their personal capacities, and those we will definitely contest. But I can't proceed. I don't have any papers. They just took the they just took the vehicles, and I don't know what to do. I'm writing everyone left and right. I still don't have clear answers. Okay. Yes, to answer Ronald, we will contest. Okay, so 4.9 billion was the figure that you came up with. That was Zaldico's net Yes. worth before he entered Congress. But is it also not true that the bulk of that assets, that net worth, was derived from his construction company, SunWest, which we know at this point has been... Ano po ito malinaw yung explanation ng attorney ni Zaldico na ito raw si Zaldico bago pumasok sa politika, meron siyang 4.9 billion na net worth. Okay, so sabi pa nga nila, mas mayaman pa raw ni Manny Villar. Okay, hindi ko lang alam kung ilan ang net worth ni Manny Villar. But the point here is, ang argumento po ng attorney ni Zaldico is that yes, nag-participate itong si Zaldico sa pag-transfer ng money, sa paghatid ng money kay BBM, Martin Romualdez, no? Pero ni isang o single na maleta o pera, wala raw siyang kinuha. Okay? So, hindi po natin ma-judge yan kung totoo o hindi ang sinabi ng attorney o ano katotohanan nito. Depende na ito sa kaso. Okay? Na kung anong mananalo ba sila dito o hindi. O ano bang ang magiging kasalanan ni Zaldico dito kung totoo na naghatid lang siya. Okay? Kasi sabi pa nga nila, pwedeng accessory sa isang crime si Zaldico. So, ayan yung update ni Zaldico na di umano, sabi ni Mike Defensor,
na willing raw mag-testify itong si Zaldico kung sakasakaling he will be invited sa impeachment complaint laban kay BBM. Kasi impeachable naman talaga yan, no? Na ang isang pangulo ay nagnakaw ng pera sa gobyernong ito. At si Zaldico ang makapag-witness niyan. Yan, sabi na pwedeng ganyan po ang mangyari. Pero ewan ko lang ha kung aaminin ito ng lawyer ng attorney ni Zaldico kung talagang totoo ba yung sinabi ni Mike Defensor. Okay? So yun po, mag-comment, mag-react po kayo, no? Sanib puwersa ng mga dilawan at mga loyalista. Ito na ba yung tanging paraan para matalo itong si Vice President Inday Sara Duterte? Okay? Maglatag kayo sa inyong komento sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Don't forget guys, i-like, i-share para marami po ang makapanood sa ating discussion at subscribe na kayo sa mga bago pa lang dito sa aking channel para updated kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. See you in my next vlog. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.